99.79 na kami. Yes, Vicky? Yes, Joseph, nakikita na natin itong mga results, no? Partial unofficial results from 57% ng mga cluster precincts. Lumalabas na sa mga screen natin ngayon, no? So, gusto Go ahead. natin emphasize, ito po ay unofficial. Yun po ang dahilan kung bakit walang suma total ng boto. Pero siyempre, pagka po si GMA, halimbawa, o kaya po si NAMFREL, si PPCRB, wala pong problema. Pwede po silang magsuma total, pwede po silang mag-come up with the ranking. Kasi hindi naman po, yun ay unofficial din at saka maaaring partial. Pero sa amin, partial na unofficial pa. Sir, ang official count will start tomorrow, no? Ang trabaho po yan ng National Board of Canvassers. At ngayon, nagsisimula na ngayon yung mga municipal board of canvassers, city board of canvassers, provincial board of canvassers, regional or district board of canvassers, may mga ganun na. At pagkatapos, bukas, yung 10 o'clock namin, hopefully, sana may pumasok man lang na isa ng COC man lang, Certificate of Proclamation mula sa isang province. O kaya katulad kanina, nakita natin ang kauna-una na nag-transmit, Batanes, 100%. So, so more or less, kung sakali, pag pumasok yung COC niya, yun ang una namin ika-canvass bukas sa... Yung tansya po natin na pwede na tayo mag-proclaim ng mga winning senators, hindi na kayo maghahati. Ibig sabihin, you have to wait for the 12 and the majority of the votes? Ayoko munang pangunahan yung desisyon ng NBank. May mga nakakaraan kasi meron tayo, nag-proclaim tayo ng partial, yung natatandaan nyo. Pero nung most recently, ang laging ginagawa, proclamation ng lahat ng kabuuan ng 12. So, hintayin natin. Hindi naman siguro ganun kalayo ang pagitan kung sakasakali. Mga kailan yun, sir? Sana nga 4 to 5 days makapag-proclaim na tayo. Sana, ayun lang, let's pray na sana mangyari yon na makapag-proklama na kaagad tayo ng ganun ka-iksi na panahon. Sir, just one last point. Assessment niyo, sir, at least yung voting and then transmission so far? Ito naman po yung pinipredict natin na mabilis ang transmission kasi nga naka 5G technology doon sa mga lugar katulad ng Batanes, katulad ng Kalayaan Island. Kasi nga naka-Starlink sila. So napakabilis ng transmission. Na sinabi ko nga na nung nag-test kami sa Patikul, Sulu, seconds lang inabot. And dahil doon, sa seconds na yan, ina-expect natin ganyan din kabilis. So bakit hindi pa nakakapag-send yung iba? Kasi maaaring nag-late silang nag-close voting. Kita naman natin doon, late ang close voting nila dahil may mga bumoboto pa. 30 meters ang layo sa bawat presinto. So you mentioned yung 12 precincts of 11,000 voters, no? Papabobotohin pa rin, siyempre. Kinakailangan walang botante ang hindi makakaboto. Maaaring hindi makaapekto sa result, whether local or national, it doesn't matter. Kinakailangan makaboto po silang lahat. Kaya nga po nagkaroon tayo ng continuation at lalong-lalo na rin sa Datu Udin Sinsuat. Okay. Kung may tanong kayo, Vicky, Ivan? Joseph, papa-clarify ko lamang yung tinanong mo na kanina yung tungkol sa sinabi ng PPCRV na may nakuha silang transmission na 30-something% pero wala silang access and they find that concerning. Pakiulit lamang ang paliwanag ni Chairman Garcia. Okay. So yun pong sa PPCRV, they have the data but they can't access it. 34% of it. Okay. So aalamin natin kung ano. Wala namang problema dahil una, yung kung ano yung nasesend sa amin, they can compare. Nasa website naman ng COMELEC ito. So kung halimbawa nagpadala yung Precinct 1A ng isang bayan, mako-compare naman nila kung parehas yung boto na natanggap natin at kung parehas din yung oras ng pagkakatanggap. Kasi may nakalagay doon na transmission lags eh. So paano ba yung issue ng access doon? Dapat may designated person kayo, designated person din yung... Sila mismo may hawak nung server nila eh, yung primary server nila. And so, hindi ko lang alam yung mga technical matters sa mga bagay na ganyan. Pero what is important is, huwag pong mag-alala ang lahat kung halimbawa kanina kasi yung figures ko nauna ang majority minority 39% kami, sila nagpo 42% na eh. Iba-iba yung percentage? Meron talaga a matter of seconds kasi kahit sa texting natin hindi naman nagkakasabay-sabay. Okay, can't send to all. Ang pinaka-importante po sa lahat kung parehas ba yung pinapadala. And the only way to do that is kapag ka nag-counter-check doon sa mismo mga logs, sabi ko nga ipapublish natin yung lahat ng logs natin. Okay. Ivan, so yung sinasabi ni Chairman, ipapacheck pero dapat, yes, Ivan. Isa pang dinagdag ng PPCRV kanina, first time daw mangyari yan and they find it concerning. So it's not a cause of concern at all? PP Services is concerning to you?
I think pwedeng patingnan ngayon ng PPCRB sa kanila. Maganda siguro matanong din ng mga naka-assign natin doon. Mukhang okay na sa PPCRB ngayon. Okay. Kaya mas maganda mukhang pinaka-latest update yung mukhang patanong natin sa PPCRB. Okay. Ivan, so yun Joseph? nasabi kung may feedback from here dito sa COMELEC, yes. Yes, last na lang from my end. We're seeing names that we have not seen enter the top 5 or top 10 all throughout the campaign period. Mga hindi talaga pumasok at all pero nakikita natin. Andyan sila, they're right up there. Ano kayang explanation dito? Pakiulit ng tanong, Ivan. Yeah, Joseph, we're seeing names dito sa fina-flash ng COMELEC na partial unofficial results. 59.48% as we speak. Okay. Yung mga pumasok na pangalan, never nating nakita Okay. na pumasok sa top 10 in any survey during the campaign period. Okay, sir. Ang observation from the unofficial partial results, 59% yung nakikita na namin sa server, sir. And yung top 5, mga hindi raw po lumabas sa survey nun. Hindi po namin kasi nakikita dito. Pasensya na, wala rin akong access. No comment ako dyan dahil siyempre, as far as we are concerned, hindi namin alam kung ano yung lumalabas. In fact, hindi namin nakikita dito kung sino ang lamang, kung sino ang yung tally. Buti pa kayo. sana ma-share sa amin ng GMA News. Mamaya, sir, bigay ko sa graphics. But parang lumalabas sa top 5 doon. Parang, oops, hindi nakikita sa survey. That's 59% of the votes. So, So, more than half. sana pa-share nyo man lang sa amin. Totoo kasi yun ang kagandahan naman ito. We can easily compare, you can easily compare. Nandiyan po available yung lahat ng ER results, pati COC results. So, for example, dito nasa website, pwede matingnan ng GMA7, parehas ba yung ating ER results na natatanggap o comparing on a comparing on a per ER basis para naman kahit paano makita rin natin kung after 72.79 ay parehas ba yung result. So, kung sa inyo nasa 59% tapos nakuha nyo na yung ranking, yun, sana makishare nyo lang para more or less malaman naman namin kung... Pero unofficial yun partial. Unofficial at So, partial. official count starts tomorrow and DOC, right? Yes, that's right. Okay, Ivan? Alright, maraming salamat sa iyo, Joseph Borong. At ngayon, basahin na po natin ang mga numero. Eto, tingnan na natin sa ating screen. Nangunguna dito sa pagkasenador, si Bongo with 16,247,558 votes. Pangalawa, Bam Aquino, 13,383,996. Pangatlo, Bato de la Rosa, 12,344,449 votes. Pang-apat, Erwin Tulfo, 10,570,713. At panglima, Kiko Pangilinan, 9,770,395 votes. Muli, ika-clarify po namin ito'y partial unofficial as of 9:02 p.m. Pang-anim, Ping Lacson, 9,540,706. Pampito, Tito Soto, 9,393,700. Wait, nagbabago po. In real time, itong binabasa natin. Number 7, Tito Soto, 11,185,706. Number 8, Rodante Marcoleta, 11,112,221. Pang-siyam, Pia Cayetano, 10,853,551. At number 10, Camille Villar, 9,849,941. Pang-11 naman po si Amy Marcos, 9,771,211. Pang-12, Lito Lapid, 9,711,929. Pang-13, Ben Bitag Tulfo, 9,010,043. Pang-14, Ramon Bong Revilla, 8,708,752. At pang-15, Abby Binay, 8,674,999. 16th place, Benher Abalos with 8,610,831 votes. 17th place, Colonel Bosita, 7,616,290 votes. 18th, Manny Pacman Pacquiao, 7,551,334. 19th place, Jimmy Bondoc, 7,547,770 votes. At 20th place, Philip Salvador, 7,140,2
251. Inuulit po natin, ito ay partial unofficial votes from 58.89% of our clustered precincts. Clarify ko lamang kanina yung tanong ko kay Joseph. Well, there are 2 names in the top 5 na never natin nakita sa survey. Although yung ibang na top 5, talaga namang consistent. Nakita natin na nandun sila sa mga top-notchers, sa mga posibleng manalo. Kaya yun ngayong ang gusto ko eleksyon. malaman sa political analyst natin yun. It's all about surveys. Like, ano ba Yes. yung use sa atin ng mga survey? Because sometimes, hindi rin natin alam ano ba Although, yung reason kung bakit lagi meron naman tayong silang may disclaimer na may mga dark horse dyan. Na Correct. baka, you know, Tsaka kung nakita natin yung surveys sa Ivan, Vicky, talagang lapit yung laban eh. Dikit Yes. yung laban, lalo Oo. na yung may first 3 tapos the rest stick to 2%, 3%. Yes. That is all within the margin of error na Yes. binabanggit ng But ating sometimes mga it's- surveyors. It's off atom by 2 candidates sometimes, right? Yung Right. itong mga surveys na nakikita natin. In the past, no? So malalaman natin yan actually, ang ultimate survey naman yung pagboto Yun. today. So yun talaga, that is what counts. At ito Yes. ho, binabasa ho namin na in real time, nagbabago po yung mga numero na yan. Ha? Sa ngayon, we are at 54%. Parang bumaba. Oo nga. Di ba As of kanina? 9-10. 59. Bakit ano yata? Parang umatras. But this is as of 9:10, no? 9:10. Kanina, It's a little past 9:15 na. 9, yeah. So, 9:18. At syempre, itong tinitignan din natin kung sino yung mga magiging top-notcher, di ba, dito sa laban na ito. Kasi sa mga survey na nakikita natin, it had always been Tulfo and Bongo, di ba? Pero ngayon, nag-iiba yung composition. And, well, the surveys are always just an estimate of what reality is, and this is reality for us. So, ito talaga yung I have to say also, ultimate. Vicky, na yung nakaraang 2-3 araw, malaking bagay din yon. Depende kung ano yung momentum ng mga Yes. kandidato. Yes. Kung sila ay pababa, paakyat. Kasi yung survey is just a snapshot of the voting preference during that time. Yes. Hindi niya masasabi kung tumataas o bumababa. And may mga block votes. Correct. Nagkaroon ng endorsement a few days before election. So, Pwede it may maging have had factor. also Yeah. something to do with that.